Nasa 1.5 bilyong piso ang tinatayang pinsalang iniwan po ng Bagyong Mario sa agrikultura ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa pag-aaral po ng DPWH, basurang bumara naman sa mga waterways ang sanhi na matinding pagbahang dala ng Bagyong Mario. Narito ang report. Nakalis na ang Bagyong Mario pero ang mga pinsalang iniwan nito patuloy na iniinda ng mga Pilipino. Sa La Union pa lang, may 3 pamilya ang nawala ng tirahan. Apektado rin ang maraming kabuhayan, pero higit pa rito, 3 buhay din ang kinitil ng bagyo. Sa tala ng NDRRMC, 11 lahat ang nasawi dahil sa Bagyong Mario, 12 sugatan at 2 ang nawawala. Naparalisa rin ang transportasyon sa maraming lugar dahil sa hagupit ng bagyo. Ipinagbawal ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang mga panggabing flight sa Laoag International Airport. Nasira kasi ang isang runway edge light ng paliparan. Maraming nansangan din ang lumubog sa tubig. Sa tala ng DPWH, 22 kalsada mula sa iba't ibang rehiyon ang isinara dahil sa baha. Mga tumumbang puno at poste o di naman kaya ay tuluyang nasira. Gate naman ni Energy Secretary Jericho Petilla, malit lang ang pinsala ng Bagyong Mario pagdating sa kuryente. Naibalik na raw ito sa mga lugar na nawala ng kuryente noong kasagsagan ng bagyo. Pero ang mas mabigat ay ang pagkasira ng mga taniman na tanging pinagkukunan ng kabuhayan ng marami. Sa Ilocos Norte at Ilocos Sur, tinatayang nasa 1.5 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura. Hektar-hektare ang taniman ng palay na ani na sana ang nasira pa, kaya labis-labis ang panlulumon ng mga magsasaka. Base sa pag-aaral ng DPWH, mga basurang bumara sa waterways ang pangunahing sanhi ng todong pagbasa sa Kamaynilaan noong nakaraang Biyernes. Para masolusyonan ito, sinimulan na raw nila ang paggawa ng mga flood control projects, pero sa Agosto ng susunod na taon pa ito matatapos. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting.